Samantala, sa ginanap na Vendinor sa ika-127 Independence Day celebration sa Malacanang, hindi lamang mga pinuno ng ating pamahalaan ang nagsuot ng Filipiniana, kundi maging mga opisyal ng kaalyadong mga bansa. Narito ang ulat. Salamin ng kasaysayan, simbolo ng isang bayan, sa pamamagitan ng kasuotan, ang isang bansa nabibigyan ng pagkakakilanlan. Sa taon ng Vendinor, sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, muli na namang napuno ang Malacanang ng makukulay, elegante at agaw-pansin na pambansang kasuotan. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hindi napigilang purihin ang stunning at stylish look ng diplomatic corps at mga opisyal ng bansa. Gentlemen, you look so well in your barongs, but as ever, the ladies have outshone us as they are resplendent in our national costume, in our terno. The palace is generally a very serious place, and you have brought a bit of charm to the proceedings. Tulay man sa mas matibay na diplomasya at ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa ang Vendinor, nagsisilbi rin itong plataporma para ibida ang Philippine fashion, galing sa sining at obra ng mga Pinoy. Kagabi, beautiful in red si First Lady Liza Araneta Marcos. Suot ang kanyang simple pero malakas ang dating na Filipiniana. Head turner rin si Australian Ambassador to the Philippines Hae Kyung-yu sa kanyang butterfly wing sleeves at royal blue Filipiniana. Traditional pero lit naman ang outfit ni Romanian Ambassador to the Philippines Raduta Dana Matache. Ang kanilang suot, dinisenyo ng kilalang Pinoy architect at fashion designer na si Francis Libiran. Tiniyak daw ng fashion artist na ang kanilang mga damit may touch of their culture at personality, habang napananatili ang Pinoy pride at kanyang trademark sa obra. The very important detail na ginawa ko sa kanila is really the embroidery. I'm known for doing my own embroidery. I do my own patterns. I do my own patterns inspired from churches and Filipino patterns. So, yun ang pinaano ko, yun talaga yung para bang binungad ko or pinakita sa kanila. Nagtatanong sila, ano to? Ano yan? So, sinasabi ko parate, that's all hand embroidery from artisans from the Philippines, and they're so amazed. Classic at timeless naman ang kasuotan ni UK Ambassador to the Philippines, Nicole Stephanie Beaufils, habang confident naman ang clean fit barong ni French Ambassador to the Philippines, Marie Fontanelle. Hindi rin nagpahuli ang mga kabinete. Si Tourism Secretary Cristina Frasco, donning her modern traje de mestiza, nagawa sa pinya cocoon at may soft pearl embellishments. Radiant in orange at kumikinang naman si Budget and Management Secretary Nina Pangandaman. Pinoy roots pero may fresh twist naman ang top ni Solicitor General Darlene Berberate. Siyempre, makisig at standout din ang mga kalalakihan sa kanilang barong Tagalog. Gaano man kasimple o kagarbo ang mga kasuotan, ang lumilitaw sa mga ganitong okasyon, ang mayamang kultura at husay sa sining ng mga Pilipino. Promoting Filipino really helps out our industry. You know, the local weavers, the local embroiderers, the skilled workers making the clothes. Tuwa kami as a industry because it represents our culture, our rich heritage, and natutulungan niya yung buong industriya. Basta tahi, habi at disenyo ng mga Pilipino, talaga namang world class at namamayagpag sa entablado. Kalezal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.